Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po ako si Brother Francis Hernandez upang magatid sa inyo ng mga aralin at balita patungkol po sa huling araw. At para po sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng Tagalog version ng isa pong aralin na kung saan ay naipalabas na po natin yung pong patungkol po sa Smart Cities at saka po sa 15-minute cities. Subalit ngayon po, special po ito sapagkat ito po ay talaga pong para po sa mga Pilipino dahil nga po Tagalog ito at tatalakayin po natin dito ang konteksto ng sambayan ng Pilipinas kapag po inadapt na po itong smart cities at saka 15-minute cities. Para po sa minamahal natin tagapanood, mababalitaan po ninyo, makikita po ninyo sa mga balita kung inyo pong magre-research po kayo na may mga plano po na smart cities sa ating pong bansa. Kabilang po dito yung New Manila Bay at yung pong New Clark City at makikita po ninyo ito doon po sa larawan po natin ngayon na nasa screen, yung pong New Manila Bay, yung po yung concept ng pong konsepto po para po sa posible pong itsura ng Manila Bay, New Manila Bay, at ang New Clark City po, ito din po yung isang pong konsepto na kung saan ay pinag-aaralan po na gawin na ito po ay located po sa Tarlac. Mga kapatid, habang nababasa ko po yung mga comments ng mga Pilipino doon po sa mga YouTube channel patungkol po sa New Manila Bay at New Clark City, sila po ay excited ang mga Pilipino na ito po ay daw ay tatak ng pag-unlad ng teknolohiya at hindi po natin ito itinatanggi. Sadya po na ito po ay tatak ng pag-unlad po ng teknolohiya. Subalit, sa pagtalakay po natin, i-expose ko po sa inyo ang mga negatibong bagay at negatibo po na mga motibasyon kung bakit po isinasagawa ang smart cities na ito. Siyempre po, ang ipipresenta po sa inyo ng pamahalaan natin, kasama po yung DOST, kasi ka-partner po dito yung Department of Science and Technology sa pagsasagawa po ng mga smart cities sa Pilipinas. Ang ipapakita po nila sa inyo ay mga gandang bagay. Subalit sa likod nun, hindi po ninyo namamalayan o napapansin na pangit po pala ang mga motibo sa likod po ng mga bagay na ito. At ito po ang ating pong pag-aaralan po ngayon kung saan makikita po ninyo na ang mga bagay po pala ito ay ng mga smart cities na ito na gagawin po sa ating pong bansa at maging po sa buong mundo ay bahagi po ng programa ng mga elites upang kontrolin, sakupin at ganap na pang-ibabawan ang karapatang pantao ng lahat. Pati po pang-ibabawan ang privacy po ng lahat. Ganap na kontrolin, pang-ibabawan ng privacy, at magugulat po kayo sa iba po na tatalakayin po natin na kung saan ang plano po talaga ng mga elites at saka ng mga matataas na tao ay mawalan po tayo ng kontrol sa ating pong sariling buhay na kung saan sila po magdidikta sa kalit-liitang detalye ng ating pong buhay. Mawawalan din po tayo ng pag-aari, subalit tayo daw po ay magiging masaya. So, bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amin Diyos, aming Ama, purihin ka at luwalhatiin, O Diyos, sa banal na pangalan ni Jesus, Ikaw ang maitaas sa amin po mga buhay. Father, we glorify you, Jesus. We honor your name, Holy Spirit. We acknowledge your presence. We acknowledge your sovereignty sa aming po mga buhay. We come down before you with open hearts, Father. We are sorry for our sins. We are sorry for our wickedness. Patawad, Panginoon, sa aming po mga pagkakasala. Patawad, O Diyos, sa aming po mga pagkukulang. Ang aking pong dalangin, Panginoon, patuloy kaming linisin sa aming po mga kasalanan. Sanctify our eyes, Father. Sanctify our minds, our hearts, O Father. Sanctify our ears, our eyes. Sanctify our thoughts. Sanctify our spirit, our souls. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Ikaw po, Panginoon, ay siya maglinis po sa bawat isa ng inyo pong kabanalan sa pamamagitan ng banal na dugo na Panginoon Jesus. At tinihiling po namin, O Diyos, na sa araw na ito, maunawaan namin ang mga bagay, O Diyos, na dapat po namin paghandaan. Marami po salamat. I rebuke all the works of the enemy and I release the glory of God. I release the glory of God. Open up our spiritual eyes, O Father. In Jesus' name, Amen. Amen. New Clark City, New Manila Bay, Smart Cities, 15-minute cities, mga bagong kulungan. Para po sa akin, ito po ay open concentration camps. At ito po sa pagtalakay natin, malalaman po natin na ang mga idea pala sa likod nito ay nagmumula po sa idinidikta ng World Economic Forum. Specifically po si Klaus Schwab, ang may-ari po, ang nangunguna po sa World Economic Forum, at saka po si Yuval Noah Harari. Siya po yung advisor
ni Klaus Schwab na kung saan si Yuval Noah Harari po ay lantaran na tumutuligsa sa Diyos at sa mga panukala ng Diyos. Hayagan po ang kanyang pagbatikos sa mga panukala ng Diyos at ang nais niya, ang tao po ay maitaas, nakapantay po ng Diyos at maging Diyos. So, smart city po, magkakaroon po muna tayo ng definition ng smart cities, 15-minute cities, base po sa Wikipedia. Siyempre po, ito po ay tinagalog ko na lamang. Gamit po ang Google Translate, may mga binago lang po ang ibang salita upang maging mas mababaw. Ang smart city ay isang teknolohikal na modernong urban na lugar na gumagamit na iba't ibang uri ng elektronikong pamamaraan at sensor upang mangolekta ng particular na data. So, actually po, lahat po halos ng mga bayan sa buong mundo, lahat po na halos ng mga lalawigan ay may mga electronics na bagay katulad po nga po ng cellphone, ng mga smartwatch, ng mga gadgets na nasa atin po pang araw-araw na buhay na kung saan nagmo-monitor po ito ng ating pong mga datos. Actually, alaman natin o hindi, ito po ay nagmo-monitor ng mga datos. At ang Google nga po, kahit po naka-off on location, nagsasubmit po yan ng location ninyo. Kahit po naka-off on location yan, nagsasubmit po ng location ninyo kung nasaan kayo doon po sa Google. So, bagamat hindi pa smart city, ang karamihan po ng mga lungsod ay hindi pa smart city, tad-tad na po tayo ng mga technological na devices. Ganun man, dito po sa smart city, na ipapatupad nga po sa iba't ibang panig ng mundo, actually po sa lahat, ang plano po nila sa lahat sa buong mundo, kasama na po dito yung New Manila Bay at saka New Clark City, ay kung saan talaga pong pupunuin po nila ito ng mga smart devices na ang layunin nga po ay mangolekta ng lahat ng datos, lahat ng data sa bawat isa at lantaran po nila itong gagawin na kung saan lahat ng gagawin mo at gagalawan ay monitored. Ang impormasyong nakuha mula sa data na iyon ay ginagamit upang pamahalaan ng mga asset, mapagkukunan at serbisyo ng mahusay. Bilang kapalit, ang data na iyon ay ginagamit upang mapabuti ang mga operasyon sa buong lungsod. Kabilang dito ang data na nakolekta mula sa mga mamamayan, device, gusali at asset na pinoproseso at sinusuri upang subaybayan at pamahalaan ng mga sistema ng trapiko at transportasyon, mga planta ng kuryente, kagamitan, mga network ng supply, mga basura, pagsisiyasat sa krimen, mga sistema ng impormasyon, paaralan, aklatan, ospital, at iba pang serbisyo sa komunidad. So, ito po yung konsepto. Actually po, kapag binasa mo itong plano ng DOST para po sa Smart City sa Pilipinas, para po ang ganda na kung saan lahat ng datos ay kukunin. Kayo na po ang mga research noon sa mga website. DOST, nasa likod po ng mga plano ng Smart City sa Pilipinas. Lahat po ng datos ay kukunin para po mapaunlad ang kanilang serbisyo sa atin. Kung saan lahat po ay digital, high-tech, na kung saan ay a-analyze po yung mga datos at impormasyon para po mapabuti ang pangangasiwa sa atin ng pamahalaan para po maging systematic at naka-organize yung pong ating transportation, yung pong ating mga paggamit po ng kuryente, kagamitan, lahat po, internet, pati po sa pagsisiyasat sa krimen, mga pulisya, sa aklatan, ospital, paaralan, para pong napakagandang tingnan. Subalit sa likod po noon, ito po ay may manipulation. Sa likod po noon, ito po ay may konsekwensya na hindi po maganda at aapak po sa ating pong karapatang pantao na hindi po ito nalalaman ng marami. Kaya po halos lahat ng Pilipino ay go sa mga smart cities kasi hindi po nila nakikita ang mga negatibong implikasyon po nito sa likod. Ayun. Kaya po, smart city po, na lalabas tad po yan ng mga smart devices kung tawagin na kung saan i-monitor at kukunin yung pong ating po mga impormasyon. Alam po ba ninyo na dati po ay nagkaroon po ng issue ang nalimutan ko na po kung smart ba yun o LG, isa pong brand ng television na kung saan nagreklamo po ang mga users dahil kahit po pala naka-turn off yung television sets na yun ay nakikinig po, inire-record po yung usapan ng mga tao na nakatira doon po sa bahay, inire-record at isinasubmit po doon po sa kumpanya. So, madami po ng reklamo doon. At ito po ay isa pong bagay na realidad na kung saan kapag nga po gumamit kayo ng Gmail,
talaga pong lahat ng inyong emails ay nababasa. At actually po, halos lahat po ng SMS, text messages, email, lahat po yan. Maliban yung mga private emails ang gamitin nyo, yan po ay nababasa po ng big tech, ng mga malalaking kumpanya. Wala pong talagang privacy pag gumamit ka ng internet, malibang marunong ka ng tamang paggamit po ng internet. Ituloy po natin. Ang mga smart cities ay sinasabing matalino, sinasabi po siyang smart dahil sa mabisa nitong paggamit ng teknolohiya upang gayon din sa kung paano nila sinusubaybayan, sinusuri, pinaplano at pinapamahalaan ang lungsod. So dito po ay naka-embed po ang artificial intelligence. Malaki po ang bahagi ng artificial intelligence sa mga smart cities na kung saan habang nag-oobserba po, kinukuha nila yung datos sa mga tao, pamamagitan po ng mga smart devices, kinukuha nila yung datos ng mga tao, nakakapag-proseso po sila ang artificial intelligence ng mga bagay-bagay kung paano nila pamamahalaan yung pong pagagalawin ang mga smart city. Sa smart city, ang pagbabahagi ng data ay hindi limitado sa lungsod lamang, ngunit kasama rin ang mga negosyo, mamamayan at iba pa mga third party na maaaring makinabang mula sa iba't iba paggamit ng data. So, ang impormasyon po na makukuha sa mga tao na nasa smart city ay hindi po doon lamang mananatili sa smart city ay yung impormasyon, yung mga data na makukolekta sa tao. Ito po ay ilalabas nila sa iba pong entities. Ilalabas po nila ito sa mga kumpanya. Pwede po nila itong ipagbili sa kumpanya, ipagamit sa iba't ibang korporasyon sa labas ng smart city para po mapakinabangan at para daw po magamit sa ikabubuti ng mga mamamayan na nasa loob ng smart city. So wala po talagang privacy sa loob po ng smart city. At tapusin po ninyo itong video para po maunawaan ninyo ng higit na malalim ang mga implikasyon na mangyayari kapag po ikaw ay nanirahan sa isang smart city. Ayun, sige po. Ang smart city ay isang urban environment na may omnipresent surveillance at data harvesting technologies na susubaybayan at magre-record kahit na ang mga maliliit at personal na detalye ng lahat ng tao. So ito po yung definition po sa isang website na nakalap ko, na nakaban po itong website nito kaya hindi ko po basahin. I-search lang po ninyo yung Smart City, World Domination at makikita po ninyo ito. Ayun. Ito po yung definition niya, isa po itong urban environment, makabago, na may omnipresent surveillance. Po sinabi omnipresent surveillance sa lahat po ng dakop ng smart city pag naparoon ka. Masosurvey ka, kahit yung pagpunta mo sa CR, masosurvey ka at yun po ay naka-record. Na kung saan lahat po ng detalye, actually po, mamaya matatalakay po natin, kahit po yung mga panaginip mo, mga iniisip mo ay nakukuha po nila na malaman at i-record. Totoo po yun. Matagal na po tayo may technology nun. Kahit po yung mga naiisip natin at yung ating mga saloobin ay nai-record po nila at nababasa. Ang layunin po, ang goal, ay malaman ang lahat ng bagay tungkol sa lahat ng tao. Malaman po lahat ng bagay, kung anong iyong kinakain at iniinom, kung saan ka pupunta, kung anong iyong binibili, kung sino ang iyong nakikilala, kung anong iniisip mo, kung anong iyong nararamdaman, ano ang iyong mga opinyon, ang iyong po mga gawi, ang iyong kalusugan, ang iyong status ng tuklaw, at iba pa. Bawat maliliit po na detalye ay kanila pong i-record upang malaman po lahat ng bagay. Ano po? Ang katwiran po, bakit? Ang katwiran para sa malawakang pagmamatsyag na ito ay upang iligtas po ang planeta mula po sa pagbabago ng climate change. Tama po. Mamaya po malalaman po ninyo. Ang lahat po ng pagkuha ng impormasyon ay upang daw po iligtas ang planetang mundo, ang Earth, mula po sa climate change. Actually po, ang climate change po ang ginagamit po nila ng makapangyarihan na dahilan para gawin po nila na kontrolin ng tao dahil daw po sa climate change. Ginagarantiya po nila na gagawin nila itong panghahalungkat ng impormasyon na ito upang tayo po ay maging mas konektado, mas maligtas at mas malusog po ang ating pong buhay. Ayun, kunwari. Ayun. So, bawat aspeto po ng buhay sa isang smart city ay susubaybayan, surveillance. Susubaybayan po ng isang malaki
na iba't ibang mga teknolohiya sa pag-harvest ng data. Smart lights, smart poles, smart cars, smart neighborhoods, smart homes, smart appliances, smart energy, smart transportation, at marami pang smart na teknolohiya. Ito po ay magsasama na bubuo sa isang omnipresent surveillance grid na patuloy po na kokolekta ng lahat po ng ating impormasyon, mga pinakamalilit na detalye at personal na detalye sa buhay po ng mga naninirahan doon sa smart city. So, katulad po na sinabi ko, lahat po ay magiging smart. Smart lights, smart poles, kasi po, kahit po yung mga smart lights o street lights na kanila pong ilalagay sa kalsada, may surveillance technology po yan. Mamaya po ipapaliwanag ko sa inyo po smart cars, may surveillance technology po yan. Hiraman na po yung mga kotse at yan po ay high-tech na kotse. Hindi po yung katulad ng mga kotse na meron tayo ngayon. Smart homes, smart appliances. Kung mapapansin po ninyo, may mga madami na pong productive dito ang iba't iba pong kumpanya. Ang Xiaomi, meron po silang mga appliances na kung saan ay high-tech. Rice cooker, automatic na vacuum cleaner, lahat po yan ay pasimula ng mga smart appliances. Ano po? So, lahat po yan ay sama-sama nagagawa po ng omnipresent surveillance grid na kung saan ang tahanan ng isang bahay po ay tad-tad ng mga smart appliances at ang layunin po nun ay mamonitor ang lahat ng ginagawa, iniisip at pinupuntahan ng mga tao na naroon sa isang tahanan. So, sa smart city po, wala kang takas. Pag naninirahan ka sa isang smart city, lahat ng gawin mo, isipin mo, salitain mo, mapanaginipan mo, ay nai-record po nila. So, smart cities, ang smart cities po, dito na po tayo, simulan na po tayo sa mga katangian ng smart cities ang bumubuo ng Internet of Bodies. Pala pong Internet of Things, IoT, Internet of Bodies, yan. Ang mga external smart devices na ito, yung po mga smart appliances, mga external smart devices na ito ay sinisynchronize sa mga device na direktang konektado sa katawan ng tao, tulad ng mga smartwatch o mga smartphones. Yan, smartwatch po tsaka smartphones. Ang mga device na ito ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari po sa loob ng ating katawan. Totoo po, katulad po halimbawa ng smartwatch. Pag pusuot mo yun, alam nyo ng heartbeat mo, alam nyo ng pagtulog mo. Ayun, namomonitor po. Actually po, meron din po niyang future ang phone na kung saan kahit pwede mong iset ang Android phone para mamonitor yung pong inyong pong pagtulog. Meron po yan. Pati po yung steps mo takbang, namomonitor po yan. Ayun, dito sa akin TCL Plex, ayun, na-monitor niya, 169 steps, 0.1 kilometers, 6 calories, na yung aking naano sa maghapon, So, ganun. Ang mga device na ito ay nakakuha ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng ating katawan at may kakayahang baguhin ang mga function ng katawan. So, yun po ang mangyayari. May kakayahan po ang mga smart devices na ito sa madaling hinaharap sa future, kaunting panahon na lamang po. Actually po ngayon, meron na rin, meron po sila kakayanan na baguhin ang function po ng katawan ng tao. I-manipulate, kumbaga, kung gusto nila na manatili kang gising, kaya kanilang gawan ng paraan, pamamagitan po ng devices nito para po ikay manatiling gising. Actually, kapag wala po kayong blue light filter sa inyong cellphone, mawawala po ang inyong antok. Kaya po, pag po alas 6 ng hapon, may na po itong night light, naka-on na. Sa hinaharap, ang mga external smart devices na po ito ilalagay na po sa loob ng katawan upang mangolekta ng higit pang data. Ayun, sa loob na po ng katawan ito ilalagay upang mangolekta ng higit pang data at magkaroon ng higit na kakayanan para po baguhin ang mga panloob po na sistema ng tao. I-manipulate po yung iyong paghinga, pagtulog, pag-iisip. Totoo po. At mamaya po, magugulat namin po kayo sa iba ko pa pang mga sasabihin. Isa pa pong katangian ng smart city ay nililimitahan ang iyong pagkilos o paglalakbay. Ayan, kaya po nauso po yung 15-minute cities. Upang matiyak na ang lahat ay mananatili sa loob po ng perimeter ng data harvesting, ang paggalaw o paglalakbay sa smart cities ay magiging limitado sa 15 to 20 minuto mula sa bahay. Ayun, para daw po tayo hindi makatakas
doon po sa surveillance na mayroon sa isang smart city, ang ating pong paggalaw mula po sa bahay, palabas na po ng bahay, ay 15 to 20 minutes lang. Hindi po tayo pwede lumampas doon. So, limitado po, hindi po tayo makakapamasyal ng malayuan. Actually po, yung pagpunta po sa mga airport, mga parang once a year lang, parang may nababasa po kung gano'n At limitado po yun para hindi ka makatakas doon po sa signal na meron sila para patuloy kang mamonitor. Ayun. Ang konseptong ito ay nagbuo ng pariralang 15 minutong lunsod o 15-minute city at pinopromote nila ito bilang pinakamahusay na idea para iligtas ang planeta mula sa pagbabago ng klima. Ayun, climate change. Kaya daw po nila ginawa itong 15-minute cities ay para po mapaglabanan ng climate change. Bakit? Kapag daw po tayo nagtatravel, naglalakad, nag-exercise, naglalabas po tayo ng CO2, ng carbon. Naglalabas po tayo ng lason at ito po ang sumisira sa ating pong ozone layer. Ito po ang sumisira sa ating kapaligiran kung bakit po nagiinit at sumisira po sa ating planeta. Ngayon, puputulin po nila yon, yung mga paglalakbay, yung pagbisita po natin sa ating mga kaibigan, kapitbahay, yung pagkapwa-tao, lilimitahan po nila yon para lamang mailigtas ang mundo sa climate change. Pero, contradiction. Ang mga smart cities po, magkakaroon po ito ng mga malalaking factory, malalaking mga gusali na kung saan mas madami na CO2, mas madami po ng carbon na kanila pong i-emit. So talaga pong ginagamit lang po nila itong issue ng klima o climate change para lamang po kontrolin ang tao. Lahat ng kailangan mo ay gagawing available sa loob po ng maiksing distansya, kaya po walang sino man ang kailangan ng lumampas sa perimeter na iyon o sa sukat. Lahat po ng lahat. Tubig, kaunting transportasyon, kuryente, pag-aaral, medisina, ospital, library, gagawin po yung available sa isa pong smart city pa hindi na kailangan magpakalayo. Ngayon, kung kailangan mo ng mas mahabang distansya, lampas po sa 15 to 20 minutes mula sa iyong bahay, kailangan mo makakuha po ng permit mula po sa pamahalaan, which is magiging mahirap po. Higit pa rito, 30% ng lahat ng mga kagubatan ay isasara bilang panghikayat sa mga tao na hanapin ang kanilang kaligayahan sa loob ng smart cities sa halip na manirahan sa labas. Ayun, sasadyain po nila na 30% ng mga kagubatan po, kagubundukan ay kanila pong isasara at hindi po papahintulutan ng tao doon para po ang mga tao ay mapilitang tumira sa smart cities. Actually po mga kapatid, balita, spoiler alert, karamihan po na nangyayaring sunog sa mga kabundukan, sa mga kagubatan, hindi po yan aksidente. Sinadya po yan. Sinadya po yan ng mga matataas na tao, yung po may plano na kontrolin ang buong mundo. Sinasadya po na sunugin ang mga kagubatan, para po yung mga, yung pong tinatawag na, tawag doon, country living ay mawala. Para po ang mga tao na gustong manirahan sa simpleng mga lugar na kabundukan, na hiwalay po sa modernong sibilisasyon ay mapilitan po ang mga tao na yun na lumipat po sa syudad at ito po ay sinasadya po nila. Matagal na po may mga panunog po sila na laser na kung saan talaga pong sinusunog nila yung mga malalaki po na kagubatan, forest fire, para po ang mga tao na gusto po na simple pamumuhay ay mapilitan po lumipat sa syudad. Ito po ay totoo at hindi po ito fake news, mga kapatid. Kung ako lang po tatanungin, mas gusto ko din po tumira doon sa mga ganoong lugar, subalit sa ngayon wala pa pong mapuntahan. Ayun, gusto po nilang i-contain ng tao, pilitin, at gagawa po sila ng mga drastic na hakbang para lang po ang tao ay mapilitan na tumira sa syudad. Lalo po sa hinaharap, mapilitan tumira sa smart cities. Ayun. Ang mga virtual reality, tulad po ng pinopromote ng Facebook, ng Google at Apple, ang mga virtual reality ay nilikha bilang isang pamalit sa paggugol ng oras sa kalikasan. Ang mga halimbawa ay ang metaverse, ito po yung Facebook, ang halimbawa ay metaverse at ang lahat ng mga katulad nito. Muli, isa pong kahangang-hangang idea na iligtas ang planeta. Ito po yung kanilang dahilan. Gumagawa po sila ng mga metaverse, ng mga virtual reality para po iligtas ang planeta mula po sa climate change. Ayun. Ang nais po nila ay ilak ang populasyon ng mundo sa loob ng mga smart cities kung saan sila ay mag-enjoy sa buhay sa isang virtual reality. Kaya po nauso yung virtual glasses, yung mga VR virtual
reality glasses, para po sanayin po ang tao na manirahan po sa virtual world na hiwalay po sa tunay na komunikasyon pakikipagkapwa-tao at nakaano na lang po sa virtual reality, nakababad po sa screen yung kanilang mga mata, nakikipag-chat sila, nakikipag-usap, naglilibot, pero virtual po ang lahat at wala pong tunay na pakikipagrelasyon po. So ito po yung kanila pong mga plano. Kaya nawa po the Holy Spirit will open up your eyes so that you can see the real dangers behind all these plans. All of this is not just advancement of technology. This is to imprison mankind. This is to control the rest of humanity. Para po ang mga tao ay mag-submit sa isa po na masamang pamumuno ng lalabas po na Antikristo. At ang artificial intelligence na pangunahing gagamitin po ng Antikristo upang kontrolin po at pamahalaan ang mga tao. Nalimutan ko po sabihin kanina mga kapatid, ang New Manila Bay at ang New Clark City, nasa phase 1 na po yata sila ng pagsasagawa. At base po sa nabasa ko ng artikulo, ang New Manila Bay City ang isa po sa mga pinakamalaki na smart city na gagawin sa buong mundo at may iba't ibang phases po bago po siya matapos at kung di ko nagkakamali ay 2035 po yung final na taon para po siya ay matapos, 2035. Well, glad to say, salamat at hindi po tayo aabot doon dahil darating po ang Panginoong Jesus ng higit po na maaga kaysa po sa 2035. Isa pa pong katangian ng smart cities, wala pong privacy sa smart city. As in, zero, wala. Actually, ngayon, kung ayaw gusto mo talaga ng privacy, huwag kang gumamit ng internet. 2G phone, keypad phone lang ang gamitin mo. Kaya yung iniikot na telepono na may mga linya. Yung iniikot po yun po ang gamitin natin. Beeper, ganun. Ang World Economic Forum ay sumulat ng isang artikulo sa Forbes.com na naglalarawan sa karanasan ng isang mamamayan sa loob ng Smart City. At pinupuri po ng isang mamamayan ito bilang isang langit sa lupa. Ang sabi ng mamamayan na yon, naging test subject na sa paninirahan po ng Smart City. Sabi, bakit hindi natin ito naisip agad? Para daw langit sa lupa. Bakit? Kasi po, kaya po na-enjoy ito ng mga tao na nanirahan sa Smart City. Para po silang ginawang research, test, kung mag-enjoy ba ang tao sa isang smart city. Sabi po ng isang tao na nagpasubok, pumayag po na tumira sa smart city sa loob po ng maiksing panahon. Kaya po siya nag-enjoy dahil ang mga tao na naninirahan sa laman, sa flesh, sa desires po ng mundo na makasanlibutan. Ang mga tunay po na espiritual na tao, magre-resist po sa mga smart city dahil ang smart city po, yan may bahay dyan ng sanlibutan, talagang lantaran na pagkontra sa panukala po ng Diyos. Ang mga mag-e-enjoy lamang po sa mga smart cities ay iyong mga walang kaugnayan sa Diyos at iyong pong mga ang isipan ay laban at tutol sa panukala ng Diyos. Kaya po, gumising po kayo mga kapwa Pilipino. Ang smart cities po ay darating po sa buong mundo at ito po ay inuumpisahan na sa iba't ibang lugar. Kaya dapat po tayong gumising, huwag po natin suportahan ang mga bagay na ito sapagkat ito po ay makasanlibutan, mapanira at labag po ito sa prinsipyo po ng Biblia. Ayon. Isa sa mga magiging katangian ay ang wala po sino man na magmamayari ng kahit na ano. Ang lahat po ay sharing. Sharing po, wala po tayong pagmamayari dito po sa Smart City. Mga tahanan, mga kotse, kasangkapan, mga sasakyan at kahit po ang mga damit. Opo, papayag ka ba na pati ang mga damit mo ay sharing? Pero ito po ang katotohanan, wala kang magiging pag-aari. Ang slogan po at ang logo po ng World Economic Forum para po sa 2030, Agenda 2030, sabi po nila, you will own nothing, you will have no privacy, and you will be happy. Ayun, wala kang pag-aari, wala kang privacy, pero ikaw ang magiging masaya. So, iyon po ay malaking kasinungalingan at pandaraya po ng demonyo upang tayo po ay mahumaling sa mga bagay na ito. Ayun. Sa dulo ng post, ang mamamayan na ito na tumira sa Smart City
ay nagpahayag ng isang alalahanin tungkol sa buhay sa isang smart city. Sabi po niya, minsan nainis ako sa katotohanan wala akong totoong privacy. Wala akong mapupuntahan na hindi marirehistro, na hindi may-record. Alam ko na lahat ng aking ginagawa, iniisip at pinapangarap ay nakarecord. Sana lang walang gumamit ng data ko laban sa akin. Sa kabuuan, ito ay isang magandang buhay. Ayun, pinupuri niya yung pagtira sa smart city na nakaka-enjoy kasi high-tech. Di mo kailangan bumili ng mga mamahaling gadget dahil ano yan papagamit sa'yo para kang nangungupahan. Nawili siya doon, virtual reality, ganito, ganyan. Subalit, nag-aalala siya sapagkat wala siyang privacy. Alam niya sa kanya sarili, wala siyang privacy. Lahat ay naka-record. Maging ang kanyang iniisip ay naka-record. Ngayon, nakakabahala daw, sabi niya. Sana lang, sabi niya, wala daw gumamit ng laban sa kanya. Actually, pag nanirahan ka sa smart city, ang gobyerno ay laban sa iyo. Actually, pag nanirahan ka po sa smart city, wala kang kalayaan. Actually, pag nanirahan ka sa smart city, nagiging alipin ka ng sanlibutan. Nagiging alipin ka at isang gamit ng sanlibutan. Hindi na po tao ang pagturing sa iyo pag ikaw po ay nasa smart city naninirahan. So, tayo po mga mananampalataya, kailangan po nating manindigan laban dito at kailangan po nating ihanda ang sarili sapagkat ang mga smart cities na ito po ay darating upang wasakin po ang buhay ng bawat tao. Kontrolin at wasakin ang buhay ng bawat tao. Ang central nervous system ng smart cities ay ang G. Alam na po natin yun, 5 tsaka po G. Ayon po sa dating Pangulo ng Chile, na si Sebastian Piñera, hindi lamang nababasa ng 5 at G ang ating mga iniisip, ngunit maaari rin sila maglagay, mag-input ng mga saloobin at emosyon sa lahat po ng tao. Pwede po daw ang 5 at G na ito ay nagbibigay po, may kakayanan po na maglagay ng idea sa lahat po ng tao at obserbado na po ito ng mga kaibigan ko sa United States na kung saan madami pong tao sa ibang bansa sa Amerika ang manipulated. Nagbabago po bigla ang behavior at gagawin nila mga bagay na hindi talaga nila gagawin. Ibig sabihin may mind control at may mind manipulation, may behavior manipulation. Totoo po ito mga kapatid, hindi po ito fake news. Hindi lamang po ako pwede maglahad pa ngayon ng mga kompletong detalye, kompletong ebidensya, subalit ito po ay totoo. Madami na po nangyayari na mind manipulation at mind control sa iba't ibang bansa. Sinabi niya na ito ang magiging central nervous system ng lipunan. Ito daw po na 5 at G. At sinabi niyang sisiguraduhin nilang makakarating ito sa bawat tahanan sa bansa. Kapansin-pansin, lahat po ng street lights ngayon sa mga kalsada, doon po sa kanila, sa mga smart cities ay may nakatago din po na 5 at G antenna, 5G antenna. Ayun, mga street lights po na ipinapalit ngayon, yung mga LED lights ay meron poong antenna para po i-surveillance at i-monitor po tayo. So, paganda po ng ating talakayan, magugulat pa po kayo sa mga i-reveal ko pa. Pagtiyagaan lang po ninyo na tapusin ang video na ito. Panoorin po ninyo hanggang wakas. Isa pa pong katangian ng smart cities. Ang smart city po ay nangongolekta ng data, ng datos mula po sa lahat ng tao. Lahat ng datos. Bakit gusto nilang manirahan ng lahat sa smart cities? Ano ba ang dahilan? Bakit gusto nilang manirahan ng lahat sa smart cities? At ano ang motibasyon nila sa likod ng pagtatala ng bawat maliit na detalye tungkol sa ating lahat? Bakit ba ipipilit po nila ng mga globalist na lahat ito tumira sa smart cities? At bakit pinipilitan ng itala ang maliliit na detalye tungkol po sa lahat ng tao? Ito po ang dahilan. Ang sabi po, ang sagot ay ibinigay ng isang Israeli professor na si Yuval Noah Harari na isa po siyang advisor sa World Economic Forum. Ipinapaliwanag po niya, sabi niya, dito po sa may yellow na highlight. Ang mga bagong master ng mundo ay ang mga nagmamay-ari ng data. Yun, period. Para po sa kanya, ang mga bagong pinuno, mga bagong master ng mundo ay ang mga nagmamay-ari ng datos ng lahat ng tao. Ang kayamanan po ngayon ay hindi na ginto, langis o lupa. Ito po ay ang datos, yung data na nanggagaling po sa bawat tao, sa atin, sa iyo. Ngayon, kung mayroong mas maraming data ang isang korporasyon, gobyerno, pagbabangko tungkol sa populasyon, mas maraming kapangyarihan ang ibinibigay nito sa kanila. Bakit? Kasi magagamit po nila
itong data na ito, to manipulate you, to control you, to blackmail you. Opo, totoo yun. Lahat. Pag alam nila lahat ng detalye ng buhay mo, kaya ka na lang i-manipulate, i-control, at baguhin po ang iyong behavior. Pasusunurin ka nila. At kaya ka din po nilang i-blackmail. Ang smart cities ay magiging isang epektibong paraan upang gamitin ang sangkatauhan bilang isang napakalaking kawan ng data cows. Data cows, ang ibig sabihin ng data cows ay malaking mga collection po ng mga hayop na kung saan ang mga datos ay nakukuha po mula po sa kanila. So, ayun po, sa higit po na data na makukuha po ng gobyerno, ng mga corporation mula po sa atin ay higit din po na kapangyarihan ay binibigay nito sa kanila para kontrolin po ang mga tao. Bukod sa pangangalap ng napakaraming dami ng data, pinapayagan din ang mga teknolohiyang ito ang mga antas ng kontrol na hindi pa naririnig sa mga nakaraang sibilisasyon. Ayun. Kapag po madami daw pong data ang nakukolekta sa atin, may antas ng kontrol o ownership na magaganap po laban sa mga tao na hindi pa po nangyayari sa nakaraang kasaysayan ng tao. Higit daw po tayo makokontrol kaysa po sa nangyari dati. Ibig sabihin yung pong pagkontrol sa mga authoritarian, sa mga dictatorial na pamahalaan dati sa mga tao ay baliwala daw po yun kumpara sa kontrol na mangyayari sa mga hinaharap. Isa pong dating inhenyero ng Silicon Valley, si blank, yan, si A at J, ang nagbababala ng mga smart cities ay talagang magiging open concentration camps. Alam naman po natin na concentration camps, sarado po yan. Mayroon po siya mga barbed wire at nakakulong. Pero smart cities po, open siya. Pwedeng wala siyang literal na barbed wire, pero actually po sa China, mayroon po mga barbed wire, ang mga syudad doon para hindi lumabas yung mga inchik, open concentration camps. Bukas po siya, pero totoo lang, siya po ay kulungan. Kulungan po siya. Ang tawag ko nga po dito sa smart cities at 15-minute cities ay digital prison. Ayun, nasabi po dito, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng iyong data, binibigyan mo sila ng kakayahang subaybayan at pag-aralan ng iyong pag-uugali na maaari na ngayon ma-convert sa isang social credit system. Sa social credit system po may points. 200, 300, 450, 500, hanggang 900 kung hindi po ako nagkakamali. Ang markang iyon ay gagamitin upang matukoy kung anong mga pribilehiyo ikaw ay qualified at kung alin po ang hindi sa mga bagong ng pagkaalipin sa sangkatauhan. Ayun, papaliwanag ko po. Ang social credit system po sa China, po nila ito nakuha. Ang China po, matagal na po itong ginagawa ng China, ilang taon na. Ito po yung pamamaraan ng komunistang China para pamahalaan po at kontrolin ang kanila pong 1.4, 1.2 billion na mga populasyon. Napakadami po ng populasyon ng China. Paano po nila nakokontrol? Social credit system. Ibig po sabihin nito, social credit system, meron po silang app sa kanilang cellphone na kung saan ay kailangan mong gamitin yung kanilang digital money. Kailangan mong gamitin yun para bumili ng pagkain, pumunta sa mall, magbayad ng kuryente at iba pa. Habang ginagamit mo yun, yung digital money na yun, tumataas yung points mo. At kung di ko nagkakamali, ang pinakamataas po na points ay nasa 900 plus, ang pinakamababa po yata ay 200 plus o 300 plus. Ngayon, pagtaas ng points mo, ang dami ng privilege mo na mararanasan. Pwede kang pumunta sa sinihan, pwede kang pumunta sa ospital, magpagamot, sa mga library, sa paaralan, at pwede kang magkaroon ng mga bank account kapag mataas yung social credit system mo, yung iyong points o yung marka mo. Ngayon, pag hindi ka gumagamit ng kanilang digital money, bababa yung iyong puntos. Magiging 400, 500, 300, at pag mababa yung puntos mo, kapatid, unti-unti mawawalan ka ng privilege. Unti-unti mawawalan ka ng karapatang pantao. Hindi ka na pwedeng pumunta sa ospital para magpagamot, hindi ka na pwedeng pumunta sa mga malls at sa mga restaurant. Ayun. At sabi po ng mga in-check na interview, nakikita ko po ito sa YouTube, ang sabi nila, parang nakakatakot itong social credit system sa China. Totoo, nakakatakot ito. Pero sa amin, sanay na kami.
Ilang taon na kami nabubuo sa social credit system at wala kaming option, wala kaming magawa kundi ang sumunod. Yun po ang sabi nila. Kasi pag hindi nila gagalingan yung kanilang performance sa social credit system, kung hindi sila susunod sa gobyerno, mawawalan sila ng points ng rankings. Bababa po yung kanilang rankings at ang kapalit nun, hindi po sila makakagalaw bilang mga normal na tao. Madaming privilege ang mawawala sa kanila. Hindi na sila pwede bumili ng gamot, hindi na sila pwede pumunta sa ospital, pumunta sa mga kakainan, ganito, ganyan, at mapipris yung iyong bank accounts. Madami pong mawawala sa kanila. Kaya pong ginagawa ng mga NCHEC ay sunod ng sunod po sa kanila pong gobyerno. At sa World Economic Forum, binigyan po ng pagkakataon sa isa po sa mga meeting ng World Economic Forum, binigyan po ng pagkakataon ang Chinese President na si Xi upang sabihin, i-share yung kanyang paano niya nagagawang kontrolin ang kanyang populasyon. Ayun, na wala pong nakokontrol po niya. At wala pong mga pag-aaklas na nangyayari na nagtatagumpay dahil nga po dito sa kanila pong pamamahala sa ganitong kaparaanan. Smart City, isa pa pong katangian, babaguhin ng Smart Cities ang ating sangkap pantao o human genome. Ulitin ko po, nakakagulat po ito. Hindi po ito fake news. In Jesus' name, I rebuke yung kasaraduhan ng isip. In Jesus' name, I give openness of the minds sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig. Ayun. Babaguhin po ng Smart Cities ang ating sangkap pantao o human genome. Pag po sinabing human genome, yun po yung kalit-liitan po natin. Yung pong ating cellular level po ito. Na kung saan yun yung sangkap mo bilang ikaw, yung DNA mo, yung composition mo bilang isang biological na tao, babaguhin daw po. Kaya ba talagang baguhin ng Smart Cities ang human genome? Yung pong sangkap ng katawan ng pantao, yung pong kalit-liitan? Opo, kaya po. Ang nakakabahalang katotohanan tungkol po sa Smart Cities ay ang lahat ng street lights ay LED lights na may kakayahang manipulahin ang genome ng tao. Yun po. Mga street lights po ay papalitan, magiging LED lights. At alam po natin, sa loob nito ay mayroon po itong 5 at G. Yan. At may kakayanan po ito na manipulahin o baguhin ang genome ng tao. Maaari pong i-off at i-on ang mga expression ng gene gamit po ang mga LED na ilaw. At maaari din pong i-activate ang M-blank NA, alam na po ninyo ito, sa loob ng katawan ng tao. Ito po mga blank, MNA, M, R, N, ay ito po yung mga itinurok po sa tao. Ano po? Yung po mga lumabas dati na tuklaw, yung pong Pfizer, ayun, yung pong ganun. At ang mga scientificong pag-aaral na nagdodokumento, nagpapatunay sa mga katotohanan ito ay marami po, marami. I-search po ninyo, kaya pong i-turn off at on ng mga LED lights ang genome po ng tao. Kasi po, kaunting paliwanag, pala pong sa binary yan 0 tsaka po 1 Lahat po ng datas na ilalagay po natin sa cellphone, sa mga floppy disk dati, USB, sa hard disk drive, sa laptop, lahat po yan ay mga 0 at 1. Mga 0 at 1, mga bits Ngayon, ganun din po ang pala pong katawan na tao, ganun din. Ngayon, kaya po nilang baguhin yun. Off at on. Kaya po, kung kaya po nilang gawin yun sa katawan ng tao at sa isip ng tao, kaya po talaga nilang gawin yung mind control at alteration, pagbabago po ng behavior. Actually po, yung po dati ko pa sinasabi po sa mga video, 1995 pa lang, sinabi na po ito ni Dr. Pierre. Ayun po, Gilbert. Sinabi na po niya ito na kung saan talaga po mangyayari ito. Na talaga magkakaroon po ng manipulation sa pag-iisip ng tao at behavior at hindi po ito fake news. Matagal na po ito naghagawa ng science. Kaya po magsaliksik po kayo mga kapatid. Huwag po kayong tanggap na natanggap at paniwala ng paniwala sa sinasabi sa inyo. Magsaliksik po kayo at mag-aral po ninyong isarado inyong isip. Maging matalino po kayo. Hilingin po ninyo sa Diyos na ipakita sa inyo ang mga katotohanan na hindi pa ninyo nakikita upang lumiwanag po ang inyong kaisipan. Subalit higit sa lahat, ang number 1 po na kailangan po ninyong matutunan, pag-aralan, mga kapwa ko Pilipino na hindi pa nananampalataya sa Diyos, wala pang aktibong relasyon sa Diyos, ito po ang kailangan at ang unang-una nun dapat na pag-aralan at matutunan ang Biblia.
kailangan po natin magbalik loob sa Diyos. Ayun. Tanong, ito ba ang dahilan kung bakit pinipilit ng mga otoridad na iturok ang lahat ng naturukan ang lahat po ng sangkatauhan ng mga teknolohiyang and RNA na maaaring i-activate sa pamamagitan ng LED light. Ayun, yung pong mga NA na nasa katawan po ng tao na nakuha po natin sa mga pantusok, sa mga turok, sa ating pong balikat, sa panahon po ng COVID, yung pong mga RNA na yan, na-activate po yan ng mga LED lights, ng mga street lights na ilalagay po sa mga smart cities. Kaya po doon, nasabi doon, dito po sa letter, sa mga blue, sa blue letters, ayun, yung po may mga check, lahat po ng sangkatauhan ay tinuturukan ng RNA. RNA ay maaaring i-activate sa pamamagitan ng mga LED lights at ang lahat po ay napapaligiran ng mga LED na ilaw. Lalo po sa mga smart cities. Lahat po ng street lights ay gagawin po na ng LED lights na may technology para po i-manipulate ang ating pong human genome. Lalo po doon sa may mga tuklaw. Doon po sa naturukan sa kanila pong mga braso. Ayun. Talaga pong i-manipulate nila yung sangkapan loob ng katawan ng tao. Lalo po doon sa mga may tusok sa braso. Sa panahon po noong nagkaroon po tayo ng pandemic. Si Klaus Schwab, tagapagtatagpo ng World Economic Forum, ay nagtataguyod ng agenda ng pag-edit sa gene ng tao. Totoo po, pinopromote po nila ito. Pag-edit sa gene ng tao. Genetic engineering, ang tawag po dito. Malinaw niyang sinasabi na mababago nito ang ibig sabihin ng pagiging tao. Sabi nga po niya, ang iba pong term dito ay transhumanism na kung saan lampas, humanism, lampas sa pagiging tao. Sabi nga po nila ay human 2.0, ibig sabihin upgraded version. Ang isang tao ay i-upgrade po nila biologically, lalagyan po nila ng mga synthetic na sangkap yan para ang tao po ay ng artificial intelligence. Kahit nga po si Elon Musk, nag-ano po siya ng chip sa utak po, Ang tagapayo po ng World Economic Forum na si Yuval Harari ay nagpahayag pa ng mga elites sa pananalapi o financial elites ay aangat sa sangkatauhan dahil sila ay magiging genetically edited upang maging higit na mataas sa mga normal na tao. So, ang plano po nila, ang mga may pera, financial elites, iaangat po nila yan. I-edit po nila yan. Gagawin po nila yan na parang cyborg na may AI para po mas mataas daw sila at mas magaling kesa po sa ordinaryong mga mamamayan. Ayun. Ang hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya ay magiging biological inequality. Ayun, magiging biological na pala na kung saan ang mga mayayaman ay parang cyborg. Totoo po, hindi po ako extreme, kung mga salita, parang extreme. But actually, matagal na po itong may teknolohiya ng ganito, hindi lang po nila lubusang inilalabas sa publiko. Ayun, sinabi po ni Harari, ni Yuval Noah Harari, na mga financial elites ay magiging Homo Deus, hindi na po Homo sapiens. Ano po bang kahulugan po ng Deus? Yung po yung Diyos. Homo Deus o magiging mga banal na nilalang o mga Diyos na nilalang. Kayong mag-ingat ka, Yuval Harari, sa iyong pananalita. Magsisi ka hanggat may oras ka pa dahil hindi biro yung mga sinasabi. Lantaran mo at direktang kinakalaban ng Diyos. Mga kababayan, dapat po tayong magsisi sa lahat ng mga kasalanan at ito pong mga sinasabi nito ni Yuval Noah Harari ay direkta po na paglapastangan sa pagiging Diyos ng ating Panginoon na si Yahweh, ating Panginoon Jesus, ng ating po banal na Espiritu, lantaran po yung kanya pong pagtuligsa at paglaban. Kaya po, pananahan po natin ang kahabangan po ng Diyos sa taong ito, na loobin ng po ng Diyos na ang taong pong ito ay makapagsisi dahil dinadala po niya sa kapahamakan ang buong sangkatauhan at madami po siyang pananagutan sa Panginoon sa paghuhukom. At sa katunayan, ito po ay inilulunsad ng buong bilis. Ito pong smart cities at ito pong LED lights. Sa Rio de Janeiro, hindi ko pala kung saan ito, sa Rio de Janeiro, halimbawa, 450,000 street lights ang pinapalitan na po ng 5 at G-equipped LED lights. Ipinapakita po ng chart
doon po sa kanan kung paano ginagawang smart cities ang mga paunahing lungsod sa Latin America. So ito po, ang dami na pong smart city applications, smart city appliances, ano po, sa iba't ibang city po, Mexico City, ayun, Medellin, Santiago, Buenos Aires, ayan, makikita po natin dito po sa chart na ito kung saan minamadali po nila yung deployment ng smart city applications para po mapabilis yung po pagtatayo ng smart city. Ayun, smart city, isa pa po, paninira sa 3,000 kabukiran upang maitayo ang isang mega smart city. Ayun, mayroon pong isang mega smart city, malakihan po ito na smart city, na kung saan ay napakalaki po nito na kailangan pong wasakin ang 3,000 na kabukiran, farmlands, 3,000, upang maitayo po ang mega smart city na ito. Yan, ito po ay sa Netherlands. Sa Netherlands, ito po, Netherlands, isa po ito sa mga lugar na kung saan ay talaga pong talamak po ang kasamaan. Tinukoy ko po ito dun sa isa ko pong video patungkol po sa yung pong pagtuturo sa mga bata ng kahalayan na utos po ng United Nations tsaka po ng WHO. Isa po ang Netherlands na nag-adapt doon kung saan as early as 0 to 4 years old dapat matuto na ang bata ng masturbation, mga ganito, ganyan. Netherlands po, isa po sa napaka immoral na bansa para po yakapin ang mga bagay na ito. Ayun, sabi po, sa Netherlands, inanunsyo kamakailan ng gobyerno ang pagsira sa 3,000 mga sakahan upang bigyan po ang isang napakalaking smart city upang maitayo po isa po napakalaking smart city na tinatawag na Tri-State City Network. 3 bansa po kasi ito na maglalagay ng 40 milyong tao. 40 milyon tao po ang ilalagay dito. Napakalaki po. Mula po sa Belgium, Germany at Netherlands. Kaya po tri-state dahil mula po sa 3 bansa ang mga tao na ilalagay dito, 40 million, Belgium, Germany at Netherlands. Ang kanila pong logic para po sa pag-agaw ng lupa at pagsira sa mga hayop ng 3,000 ng mga sakahan ay ang kanilang naglalabas ng labis na CO2 at pagsira sa planeta. Ayun. Kaya daw po sisirain yung papatayin yung madaming hayop sa 3,000 na sakahan at pagsira po sa mga sakahan na ito, 3,000 na kasakahan, pati po sa mga hayop na nandito, kaya daw po nila ito sisirain, ay para daw po mailigtas ang planeta mula po sa labis na CO2 emissions o paglabas po na nagpapainit sa planeta daw at nagsasanhi daw po ng climate change. So ito po ay malaki pong kasinungalingan at kalokohan. Actually, yung smart city na kanilang itatayo, ito po ang mapanganib, ito po ang magpapainit sa planeta ng tunay. Ginagamit po nilang sobra ang climate change para po dayain ang mga tao. Ayun. Nais po ng gobyerno na gawing isang napakalaking smart city na tinatawag na Holland City ang lahat ng mga gandang kanayunan na iyon. So doon po sa Tri-State City Network, yun, magiging Holland City po yun kung saan may Holland City po doon sa sentro na kung saan ay gagawin po nila ito para daw po iligtas ang planeta sa sobrang init daw po. Kaya kailangan na ng wasakan ng 3,000 sakahan. Yung pong sakahan na yun, actually, yung po nga po ang nagpapabalanse sa ating pong klima ay nakakatulong. Kasi po, madami siyang halaman, may mga puno siya, may mga hayop na nagme-maintain po ng balanse ng ating pong ecosystem. Kaya po itong ginagawa po ng mga taong ito, smart cities, ang maloloko lamang po nito ay ang mga tao po na wala pong sapat na tunay na kaalaman kung paano po talaga nagfa-function ng ating pong planeta ayon po sa pagkahalikha po ng Panginoon Diyos. So, Agenda 2030, ito po yung bahagi po ng Agenda 2030. Yung po dati pong inilabas ko pong video tungkol po sa United Nations at WHO na gusto po nilang turuan ng mga bata ng kahalayan sa murang edad. Ito po yung bahagi po ng Agenda 2030. Ano po ba ang motto o slogan ng Agenda 2030? Sabi po doon, you will own nothing, you will have no privacy, and you will be happy. Wala kang magiging pag-aari, wala kang privacy, pero ikaw ay magiging masaya. Ito po ay sa World Economic Forum. Nagpupus po ito yung World Economic Forum. Nakatuwang po ang WHO at ang United Nations. Ayun, nasabi po dito, sa isa pong panayam, sabi po dito ng isang pong tao, si Ada Auken, Member of Parliament sa Denmark, sabi po nito, welcome to 2030. I own nothing,
have no privacy, and life has never been better. Ayun. Wala daw siyang pag-aari, wala siyang privacy, at ang ganda daw po ng buhay. Ito po ay kasinungalingan. Sobra pong panloloko ang ginagawa nila sa mga tao. Kaya po mga kapatid, hallelujah, I pray na, Father, I pray and I ask that you destroy all these plans sa bansang Pilipinas, sa New Clark City at sa New Manila Bay City. Lord, I pray and I ask na kung maaari, do not let this happen in our lifetime. Do not let this happen in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Do not let this happen in our lifetime. Ayaw namin masaksihan ng ganitong klase ng pamumuno sa aming pong bansa, ganitong klase ng pagtatayo sa mga smart cities sapagkat ito po ay labag sa inyo pong kalooban. So, ikumpara po natin to sa bagong langit at bagong lupa. Bagong langit at bagong lupa, Pahayag 21 verses 1 to 8. So, ito po naman yung sa Panginoon, Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan nila. Ang Diyos mismo makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang karamdaman, dalamhati, kamatayan, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So ito po yung bagong langit at bagong lupa na itatayo po ng Diyos. Ganito po kaganda, wala na pagtangis, wala na paghihirap at ang Diyos mismo ay pipiling sa atin ng mga tao. At siya mismo ang magiging Diyos natin. Mga kapatid, ito po yung mundo na nais ko. Dito po gustong tumira sa bagong langit, bagong lupa, hindi doon sa smart cities. Ang smart cities, puso po ni Satanas yun na nasa teknolohiya, naka-embed, nakadikit sa teknolohiya yung puso ni Satanas sa smart cities. Pero dito po, sa Pahayag 21, 1 to 8, Pahayag 21, dito ka po gustong manirahan sa bagong langit at bagong lupa na kung saan may pag-iibigan, may tunay na relasyon, may tunay na pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos, kung saan malapitan mo makakasama ang Panginoon Diyos at makakasalamuha mo ang lahat ng mga tao na sumasampalataya at umiibig din sa Diyos. At kung saan perfecto, dalisay, ganap ang pagmamahalan sa isa't isa. Wala pong puot, walang galit, walang pagkakasala, at wala pong sakit at karamdaman, wala na po ang pagtangi sapagkat lahat po ay bago na. Dito ko po gustong tumira sa bagong langit at bagong lupa. Verse 5, pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat maasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mong nauuho ay bibigyan ko ng tubig nang walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan na magtatagumpay. Ako ay magiging Diyos nila at sila na may magiging mga anak ko. Subalit para naman sa mga duwag, taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kasama na po doon mga bibulto, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay ang lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kaya po mga kapatid, may paanyaya po dito ang Panginoon Yesus, manirahan po tayo sa bagong langit at bagong lupa, manampalataya po tayo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung tayo po ay mananatili sa ating kasalanan, dahil kung tayo po ay mananatili po sa mga bagay na makasandibutan at makasalanan at hindi po magsisisi at hindi po mananampalataya sa Panginoon Yesus, doon po tayo itatapon sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Hindi po smart city ang pagtatapunan sa mga makakasalanan. Hindi po smart city. Hindi po 15-minute city. Doon po kayo ikukulong ng Diyos sa impyerno, nagliliyab na apoy at asupre, at dito po ay wala pong pagtakas at ito po ay pang walang hanggan, walang katapusan. 1,000,000 ka nang sinusunog, 1,000,000 taon ka nang sinusunod, hindi pa rin natatapos yung pagsunog sa iyo. Kaya po mga kapatid, hindi po ito ang nais ng Diyos sa atin, ang nais po niya sa atin ay makasama po niya tayo sa bagong langit at bagong lupa. At simple lamang po, kailangan po nating isuko ang ating buhay sa Panginoon, lumapit po ng buong puso, nakapakumbabaan
sa Panginoong Hesus, sapagkat hindi po niya ipagtatabu yan ng mga lumalapit sa Kanya ng buong puso. Kailangan po nating aminin sa Kanya ang ating po mga kasalanan, kailangan po nating magsisi, magpakumbaba sa Kanya, at ihayag po ang ating pong pananampalataya na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa, at tanggapin po siya at paghariin sa ating mga puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan po natin na papaghariin ng Panginoong Hesus sa ating pong buhay. Kailangan po natin na ipasakop sa Kanya ang ating pong buhay. Kailangan po natin na ibigay sa Kanya ang ating buong pananampalataya at ang ating pong buong pag-ibig. Mga kapatid, this is not about religion. This is not about organization. This is not even about good works. This is about true faith and true love for the Lord Jesus Christ. Yun po ang magliligtas sa atin, sapagkat walang pangalan sa silong ng langit nang ibinigay na ikaliligtas ng tao maliban po sa pangalan ng Jesus. Sasabi po ng Panginoon Jesus, walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya, sapagkat siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Mga kapatid, this is the time to repent. This is the time to give your life to Jesus. Hindi ka maililigtas ng pananampalataya ng ibang tao. Ang pananampalataya ng ibang tao hindi po maipapasa sa iyo. Ito ay personal mula po sa iyong puso na ibinibigay po ng Diyos. Kaya po, kapatid, kung ikaw ay wala pang kaugnayan sa Panginoong Hesus, inayayahan kita na manalangin at magsuko ng iyong buhay at hilingin sa Diyos na tulungan Kanya na matalikuran ang lahat ng iyong mga pagkakasala. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, sa mga nanonood na ito, Panginoon, sa mga nanonood ko na kababayan, nasaan man sila, nasa bansa Pilipinas man sila, nasa ibang bansa, Ama, hinihiling ko, O Diyos, alisin ang takot sa kanila pong mga puso, sa lahat po na nalaman nila, Panginoon, sa video na ito. Tinadalangin ko, O Diyos, pagkalooban mo sila ng tunay na puso, ng pagsisisi at tunay na puso ng pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Ang iyo pong katwiran, ang iyo pong kabanalan na siyang bumalot sa kanila pong mga buhay ngayon. Sige po kapatid, sa ikaw na nanonood ngayon, bumikit ka sa iyong silid at ulitin mo yung aking sasabihin. Ulitin mo ito mula sa iyong puso. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng kasalanan simula pa sa pagkabata. Linisin po ninyo ako sa lahat ng aking karumihan. Pinapatawad ko din po ang lahat na nagkasala sa akin. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay upang ako iligtas mula sa kamatayan at kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Inanyayahan po kita, Banal na Espiritu, maghari ka sa aking buhay at tulungan po ninyo ako na tunay na tumalikod sa aking masamang pamumuhay sa bawat araw. Marami po salamat sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Amen, amen. So mga kapatid, ang aking pong dalangin ay patuloy na manangan sa inyo ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoong Hesus na magpe-preserve sa atin sa mga darating na panahon. Mahila po ang mga darating na panahon, madami pong pagsubok, madami pong pagtitiis, subalit ang biyaya po ng Diyos ay sapat upang ingatan tayo. Wag po tayong tatalikod sa Panginoon. Wag po natin tatanggapin ang marka ng halimaw. Wag po tayong sasampalataya sa ibang Diyos o kahit po sa tao. Si Jesus lamang po ang dapat po natin paglingkuran. Pag-aralin po natin mga kapatid ang Kanya pong salita. Ano man po ang sinasabi ng ating mga simbahan na labag sa sinasabi ng salita ng Diyos, huwag po nating sundin. Ang sundin po natin ay ang sinasabi ng Kanyang salita. Matuto po tayo mananangin, manikluhod, lumuhod, umawit ng mga papuring awit sa Kanya sa bawat araw at pag-aralan po natin ang Kanya pong salita. Marami po salamat at pagpalain kayo ng Panginoon. God bless you, and I rebuke all the works of the enemy sa inyong mga buhay, and I release the glory of God into your life, and I release the blood of the Lord Jesus upon your life. In Jesus' name, amen. Glory to God.